Isa ang Asin sa mga pinakamakabuluhang banda sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Sila ang nagbigay boses sa mga awiting sumasalamin sa kalikasan, pag-ibig sa bayan at kalagayan ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, isang malagim na trahedya ang bumalot sa kanilang kwento kung saan ang walang awang pagpatay kay Cesar Saro Bañares Jr. na kilala bilang isa sa mga founder at pangunahing bokalista ng grupo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nabuo ang banda noong 1976 nang magtagpo sina Mike Nonoy Pilora Jr. at Cesar Saro Bañares Jr. sa isang bar malapit sa kanilang eskwelahan. Si Saro ay isang second-year architecture student sa University of Santo Tomas, habang si Nonoy ay fourth-year high school student sa University of Manila. Pareho silang mula sa Iloilo at nagkasundong maging magkaibigan dahil sa kanilang hilig sa musika at pagnanais na maging folk singers. Nagsimula silang tumugtog sa bar bilang isang duo na tinawag nilang Mike and Cesar. Sa kanilang mga pagtatanghal, napansin nila ang kakulangan ng tinig na magpupuno sa kanilang musika. Ang boses ni Nonoy ay nasa mid-range, habang si Saro naman ay nasa tenor range. Dahil dito, naghanap sila ng isang babaeng mga awit upang kumpletuhin ang kanilang tunog na kanilang hinahanap. Isang gabi habang tumutugtog sila sa bar, napahanga ang lahat sa isang babaeng mga awit na nagngangalang Lolita Carbon. Dahil sa kanyang husay, isinama nila siya bilang ikatlong miyembro ng kanilang banda. Ang kanilang trio ay naging mas matatag at nagsimulang mag-perform sa mas malalaking venues. Sa kalaunan, ginamit nila ang pangalang Salt of the Earth na hango sa kantang pinasikat ni Joan Baez at sa Biblia, partikular sa talatang Matthew 5:13. Nang mapansin sila ng Vaco Records noong 1978, iminungkahi ng kompanya na gawing mas maikli ang pangalan ng banda, kaya't napagdesisyonan nilang gamitin ang Asin. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay bilang isa sa mga pinakatanyag na folk rock band sa bansa. Hindi nagustuhan ni Saro Bañares Jr. ang sistemang nangingibabaw noon, kung saan ang mga awit ay umaasa lamang sa pag-cover ng mga banyagang awitin. Sa halip, mas nanaisin niyang lumikha ng orihinal na mga kanta na nagtataguyod ng pagmamalasakit sa kalikasan. Dito nagsimula ang pagbuo ng kanilang unang kanta na pinamagatang Masdan Mo ang Kapaligiran. Isinulat ni Saro ang awitin na naglalaman ng mensahe tungkol sa lumalalang kalagayan ng kalikasan at ang pangangailangang kumilos bago mahuli ang lahat. Inilabas nila ang kantang ito bilang isang single sa plaka o vinyl. Nasa side A ang Masdan Mo, ang Kapaligira, habang ang isa pang awitin nilang Sayang Ka na sinulat rin ni Saro ay nasa side B. Ang Sayang Ka ay nagbigay ng panawagan sa mga kapwa nila mga awit na huwag lamang manggaya ng banyagang musika kundi magbigay din ng sariling likhang awitin. Bagaman ramdam ni Nonoy Pilora Jr. na tila patama sa kanya ang kanta, hindi niya maitanggi ang kahalagahan ng mensahe nito. Dahil dito, isinulat niya ang kanyang unang orihinal na komposisyon na pinamagatang Tuldok. Ang tagumpay ng Masdan Mo. Ang Kapaligiran ay nagbigay daan sa pag-akyat ng Asin sa kanilang kasikatan. Hindi nagtagal, pati si Lolita Carbon ay sumulat ng sarili niyang kanta na pagbabalik. Ang mga awitin ng Asin ay nagtatampok ng mga temang panlipunan at pampolitika na nagbigay ng kakaibang pananaw sa kinabukasan ng bansa. Noong 1978, inilabas nila ang kanilang kauna-unahang studio album na may pamagat na Asin. Ang album na ito ay nagtaglay ng mga kantang may folk rock na halo ng tradisyonal na musikang Pilipino. Naging malawak ang tagumpay ng banda at ang kanilang mga kanta ay pinatutugtog sa iba't ibang lugar sa bansa. Noong 1979, inilabas ng Asin ang kanilang ikalawang album na Himig ng Pag-ibig. Sa album na ito, itinampok ang isa sa pinakapaboritong awitin ng mga Pilipino na ang kantang Himig ng Pag-ibig. Isa pang awitin mula sa album, ang Balita, ay tumalakay sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng panunupil. Sa kabila ng tagumpay, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Saro at Lolita na nauwi sa kanilang paghihiwalay bilang magkasintahan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-disband ang Asin noong 1981. Sa kabila nito, nagpatuloy si Lolita sa musika at naglabas ng kanyang awitin na may reggae style na pinamagatang Usok na naging isa sa mga unang reggae kanta sa bansa. Noong 1983,
isang grupo ng mga business students mula Cebu ang nagtipon muli sa mga orihinal na miyembro ng ASIN para sa isang reunion concert sa Cebu Coliseum. Ang matagumpay na pagtatanghal na ito ay nagbunsod upang muling buuin ang banda at magtanghal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Naging opisyal na miyembro si Pendong Aban Jr. at noong 1984, inilabas nila ang album na Himig ng Lahi kung saan itinampok ang kantang Tayo'y Mga Dahon. Ang album ay nagwagi ng Best Album of the Year at naging gold record matapos ang ilang linggo. Dahil sa kanilang tagumpay, inimbitahan sila ni Pangulong Marcos na tumugtog para sa kanyang kampanya. Gayunpaman, nanatiling tapat ang ASIN sa kanilang layunin, ang magbigay ng mensahe para sa pagbabago at pag-asa ng mga Pilipino. Subalit hindi nila ito tinanggap at tumanggi sila sa alok ng presidente. Sa mga panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa banda at maraming pagtatalo sa mga miyembro. Kabilang narito ang aktwal na suntukan sa pagitan ni Pendong at Saro mismo sa entablado. Dahil dito, muling nabuwag ang ASIN. Kalaunan ay nawala rin ang alitan sa pagitan nila, kaya noong 1988 ay muli nilang sinubukang ipagpatuloy muli ang kanilang banda. Kinausap ni Nonoy ang isa sa kanilang dating producer na si Ed Formoso at binigyan siya ng ideya na gumawa ng mga bagong awitin kung saan pagsasama-samahin ang mga hindi aktibo ngunit sikat na Pilipinong mga awit. Sumang-ayon agad ang ibang miyembro ng ASIN. Noong 1988, muli silang nakapaglabas ng 2 pang album na naglalaman ng mga cover songs. Ang mga album na ito ay pinamagatang Himig Kayumanggi at kalaunan ay Pag-ibig at Pagbabago. Dahil sa iba't ibang issue at kaganapan ang naganap, tinanggal si Nonoy sa banda. Isa umano sa mga dahilan ay ang kagustuhan ni Ed Formoso na isakatuparan ng ideya ni Nonoy sa kanyang sariling paraan kung saan nais niyang manguna sa paggawa ng proyektong ito. Nang mawala si Nonoy sa kanilang banda, binuo ni Ed Formoso ang isang all-star band na tinawag na Local Brown. Ang grupong ito ay kinabibilangan ng mga dating miyembro ng ASIN at iba pang sikat na Pilipinong mga awit. Ang kanilang unang kanta ay pinamagatang This Is Not America. Si Nonoy naman ay umalis ng Pilipinas matapos muling mabuwag ang banda noong 1990. Samantala si Pendong ay nagbuo ng bagong banda na tinawag na Pendong Band, habang si Lolita ay naglabas ng kanyang solo album sa ilalim ng pangalang Nene noong 1991. Ang tatlong orihinal na miyembro ng ASIN ay muling nagkita para sa kanilang huling concert noong 1992. Subalit isang trahedya ang naganap noong gabi ng Marso 18, 1993 sa Vision KTV Karaoke Bar na matatagpuan sa General Santos Drive sa Coronadal. Tumutugtog at kumakanta si Saro sa bar na ito habang nagkakasiyahan ang mga customer. Bigla na lamang nagkaroon ng gulo at suntukan sa pagitan ng ilang mga customer na tumagal ng ilang minuto. Isang putok ng baril ang narinig at nakita si Saro na duguan at may tama ng bala sa noo. Isinugod siya sa ospital subalit kalaunan ay binawian din ng buhay. Ayon sa mga testigo, nang bago siya barilin ay nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Saro at ng abogadong si Gualberto Cataluna kasama ang magkapatid na sina Jolita at Joel Caston. Habang nagkakagulo, palihim na binigyan ni Cataluna si Jolita Caston ng baril na siyang bumaril kay Saro sa noo. Tumakas ang tatlo matapos ang insidente, ngunit kalaunan ay sumuko rin sa mga awtoridad. Sila ay sinampahan ng kasong murder at nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Bukod dito, pinagbayad din sila ng 2,000 pesos para sa total damages, 500,000 pesos para sa moral damages, 3,000 para sa income loss, 5,000 pesos para sa death indemnity, at bayad para sa mga ginastos sa paglilitis. Si Saro ay inilibing kasama ng kanyang gitara bilang parangal sa kanyang pagiging musikero. Bilang tribute, naglabas si Ed Formoso ng isang album na pinamagatang Saro sa Bato na alay kay Cesar Banares. Ito ay kinapapalooban ng mga kantang sinulat ni Saro at tinugtog ng iba't ibang sikat na alternative bands noong panahong iyon. Noong taong 2000, nagplano ang tatlong nalalabing miyembro ng ASIN na muling gumawa ng bagong album at nagkita-kita muli. Subalit hindi na natuloy ang plano nila. Pinahintulutan ni Nonoy sina Lolita at Pendong na gamitin ang pangalang ASIN, kaya nailabas nila ang album na Pag-ibig, Pagbabago at Pagpapatuloy noong 2001. Ang
Ang album na ito ay naglalaman ng mga kantang isinulat ni Lolita at Pendong. Patuloy na nag-perform sina Lolita at Pendong sa mga concerts at gigs bilang asin hanggang naghiwalay rin sila noong 2006. Sa kasalukuyan, si Lolita ay naninirahan sa Maynila at paminsan-minsang nagko-concert kasama ang kanyang backup band na tinatawag na Lolita Carbon with Asin Band. Samantala, si Nonoy ay nanirahan sa Israel at sa US ng ilang taon bago bumalik sa kanyang bayan sa Bacolod. Dito ay kasama niya ang kanyang backup band na tinatawag na Padayon. Ang Asin ay maituturing na isang legendary band sa isang tunay na kahulugan ng salita. Hindi matatawaran ang kanilang naging ambag hindi lamang sa industriya ng musikang Pilipino, kundi maging na rin sa paghubog ng kamalayan ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang musika ay naihatid nila ang inspirasyon sa bawat Pilipino. Kung may karagdagang impormasyon tungkol sa istorya ng Asin na nais mong ibahagi, huwag mahihiyang i-share ito sa comment section down below at salamat sa panonood.